Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay alamin natin kung ano ang dinedenay mo sa sarili mo or sitwasyon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka kung kailan mo ito napanood, yun yung start ng 1 week reading para sa'yo. At saka timeless at guide reading po ito. The Devil, 10 of Wands at 5 of Swords. Mas makakabuti na alam mo yung sitwasyon mo para makakapag-desisyon ka kaagad. Meron kasing person na pwedeng karelasyon mo, kakilala, o kaya katrabaho, na nalalaman mo na yung totoong kulay. At ipinapakita na napapagod ka na rin na ipaliwanag yung sarili mo kasi hindi siya nakikinig. At saka hindi mo kailangan itrap ang sarili mo sa ganitong sitwasyon. Malaki ang potential mo lalo na sa career or negosyo kaya mag-move on ka. Huwag mong pansinin yung mga taong hihila sa'yo pababa. At saka pinapaalala din ng cards na hindi mo kailangang matakot kung gusto mong magpalit ng career o kaya ng desisyon. Hindi naman kasi mababago kung ano yung mga ipinakita mo na at saka kakayahan. Ang ilan sa inyo hindi ka pa nagdidesisyon, pinapakiramdaman mo muna yung sitwasyon sa career mo or negosyo. At saka sa relationship, ang advice ng mga cards, huwag kang paggamit sa person na hindi ka naman tinutulungan. At saka alam mo na to hindi mo to madedenay sa mga nakikita mo at saka pinaparamdam sa'yo ng person mo. At ang advice ng mga cards, suriin mong maigi yung relasyon nyo ng person mo kung dapat ba talagang isave. Kawawa talaga yung ilan sa inyo na nagtrabaho ka na pagdating mo, ikaw pa yung maglilinis, mag-aayos ng bahay nyo. Kung meron pa kayong anak, pakakainin mo, aalagaan mo. Katulad ng nangyayari sa reunion, kailangan ng communication at saka yung maging happy yung situation mo. Yung stress-free, yun yung dapat mong piliin na buhay. Ano man ang gender mo, pinapakita sa tarot cards na masigasig ka, kayang-kaya mo yung buhay mo. At saka kahit na maging emotional ka man sa situation, pinapatatag ka naman ng sitwasyon na ito. At saka ang ilan sa inyo matagal nang nakapagdesisyon. Itong regrets or pagsisisi, hindi ito yung feeling na dapat mong maramdaman. Kasi lahat naman nagawa mo para sa relasyon, sa career or sa negosyo. At saka hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo sa pagsisisi, anuman ang mga decisions mo. Ang ilang single naman ay nagkakaroon ng physical contact pero hindi ka nakikipagrelasyon. Pwedeng ikaw ito o yung potential person na ang nagiging image ay toxic sa kapwa. Kukuha ko ng 6 na zodiac sign na nangunguna sa reading na ito pero kukunin ko pa rin yung ibang natira. Aquarius. Ang next zodiac naman ay Aries. Ito yung ilan sa karelasyon ng air signs or naging karelasyon. Pisces. Meron pang 9 na zodiac sign. Mamaya na lang natin kunin. I-add ko lang para sa mga single na ang ilan sa inyo
hindi mo pa kasi maramdaman na gusto mo nang magseryoso. Pero magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon na makilala yung para sa iyo. Na wala kang choice kundi sundin kung ano yung mga decisions niya kasi gusto mo siya. At saka sa relationship, meron talagang person na walang pagkukusa. Kumbaga hindi talaga siya gagawa ng paraan para maayos ang problem sa relasyon kasi alam niya, ito yung tama. Kahit na masaktan man yung person niya or ano man ang sabihin ng iba. Kung yung mga naunang cards ay negative, ito naman yung mga cards para sa ano ang importante. Eight of Pentacles, Judgment, at Knight of Pentacles. Pinapakita dito yung importante sa'yo ay yung kumita ka. Ang ilan sa inyo meron kang napagsasabay, kumbaga multitasking. At saka napakapulido mo din kung gumawa. At saka yung success mo, hindi lang yan pinapangarap mo. Ginagawan mo to ng katuparan na yung bang magkatotoo kahit na merong hadlang sa buhay mo, mas focus ka sa tagumpay. Sa financial, ang ilan sa inyo meron kang naiisip o kaya hobby na pwedeng gawing investment. At saka ang ilan sa inyo wise ka rin sa decisions mo sa financial. Halimbawa, yung binili mong gamit, yung pwedeng maibenta ulit. Kasi ang ilan sa inyo, ang mindset mo sa money ay yung hindi masayang yung financial mo. Kung kailangan bumili ka ng branded at kapag hindi mo na gusto, pwedeng ibenta, gagawin mo. O kaya kotse man ito or anumang bagay. At saka pinapakita sa mga cards mo na practical ka pero napaka-humble mo na person. Kung negosyante ka, bagay sa iyo. Kasi hindi ka nagsasayang ng oras at saka open ka sa mga kakaibang idea. Sa mga single, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na marami kang natutunan na relasyon sa nakaraan. At nagkakaroon ka rin ng idea sa mga kasamaan mo sa trabaho, sa kaibigan mo, or sa online patungkol sa relasyon. At dahil dito, mas lalo kang nakakabuo ng idea na hindi lang pala love ang kailangan bigyan ng importansya, kundi kung paano mo itataguyod yung pamilya na gusto mong mabuo o relasyon na gusto mong pagtibayin. Hindi ka naman naghahanap ng mayaman na person, ang gusto mo ay yung stable at secure na relasyon in the future. Sa mga nasa relationship naman, nakadalawang cards na para sa stable na relasyon. Itong happiness na card naman ay aware ka na sa mga situation na nangyayari sa buhay mo, kung paano ka magiging masaya. At saka natututunan mo na rin maunawaan kung ano yung importante sa'yo at kailangan. Nakatatlong cards ka na para sa effort. Itong physical pain, pinapahiwatig ay kailangan kung ano yung pinaparamdam sa'yo ng katawan mo, pakinggan mo. Kailangan mabalanse mo yung kaya mong gawin at saka yung kailangan na pagpapahinga. Kailangan mong unahin yung sarili mo or yung bigyang halaga. Alamin natin ulit guys kung ano naman yung next zodiac para sa reading na ito. Kukuha ulit ako ng 3. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon, kung noon hindi maganda yung relationship mo, ngayon nakatagpo ka ng person na sinusuportahan ka sa mga decisions mo. Ang pang-4 na card ay Scorpio. Itong 6 na zodiac ang pinaka-tinutukoy ng reading na ito.
Ang panglima ay Libra. Pero babanggitin ko pa rin yung 6 pa na natirang zodiac. Gemini. Ituloy ko na guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, pwedeng ikaw ito or pareho kayo ng person mo na practical. At saka pinapakita rin sa mga cards na marunong kayong mag-adjust ng person mo sa kung sino yung busy at hindi. Merong pagkakaisa at saka give and take sa relasyon. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na rin bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito naman yung mga cards para sa ano ang advice ng spirit guide mo. 6 of Cups in reverse, Knight of Wands, at 8 of Wands. Base sa ipinakita ng spirit guide mo, ay nasa tamang direksyon ka. Tama yung mga decisions mo na mag-move forward sa mga plano mo sa buhay. Pero, merong person na sisira ng diskarte mo, katulad ng mga naunang cards. Pwedeng karelasyon mo ito, boss, or ibang tao. Pinag-iingat ka rin ng spirit guide mo sa mga taong sasaktan ka lang or nasaktan ka na. Pangatlo na ito na nagsasabi na card na meron talagang person na hindi gusto na magpatuloy ka na maging happy sa buhay mo. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na matatapos mo kung ano yung mission mo sa buhay. Pulido ka kasi sa mga desisyon mo or ginagawa sa buhay. Kaya darating yung swerte na para sa iyo na mabilisan. At saka ito yung time na ang ilan sa inyo pipiliin mo yung hindi na magulo na sitwasyon at saka stress-free. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, merong trauma na hindi mo makalimutan. Ang ilan sa inyo dahil sa sitwasyon na ito, nahihirapan kang huminga. Ang ilan naman sa inyo, napapansin mo na nagiging makakalimutin ka. Lalo na kung busy ka at saka nag-aalaga ka ng may sakit. Pero ang ilang air signs ay good health. Kung nagkaroon ka ng sakit, nagkakaroon din ng recovery na mabilisan. Para sa mga single, ang ilan sa inyo ready ka na mag-commit. Pero hanggat maaari ayaw mo na sanang maulit pa yung nakaraan. Ang ilan sa inyo magbabalik yung past person mo. Pero alalahanin mo kung bakit kayo nagkahiwalay. Kaya siya bumabalik kasi napaka-open-minded mo at saka confident. Yun yung appeal na nakikita niya sa iyo. Ito yung huling advice ng mystical card. Abundance. Pinapahiwatig ng card na ito na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. At saka kahit sa mga naunang cards mo merong pagsisisi o kaya may painful na situation na nangyari, merong mas bagong meaningful na mangyayari sa buhay mo. Itong It's Not Me naman ang nagsasabi na marami nang ibinigay na sign ang guide mo na para makamove forward ka sa buhay kahit may mga painful na sitwasyon or decision. At saka pinapaalala na guided ka. Kaya ka pinag-move forward ng spirit guide mo kasi nasa tamang direksyon ka ng buhay mo. Fair at saka tama yung mga decisions mo. Kaya hindi dapat panghinayangan kung ano man yung natapos or nangyari. Leo. Ang ilan sa inyo ito yung zodiac sign ng person mo. Taurus. Ang next card naman ay Sagittarius.
Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi mo pa rin makalimutan yung past person mo. At ang advice ng cards ay huwag mong hayaan na maramdaman ito ng person mo ngayon. Lalo na't dalawang cards ang nagsasabi na willing ang person mo na mag-adjust para sa ikakabuti ng relasyon nyo. Itong additional card na Ace of Wands, ang ibig sabihin ay tagumpay. Pang-apat na card na ito na para sa magandang resulta sa mga effort na ibinigay mo sa iba't ibang sitwasyon or sa relasyon. Itong next card naman ay Seven of Swords. Pinag-iingat ka sa mga biglaang desisyon o kaya sa person na akala mong pwedeng mapagkatiwalaan. Pang-apat na warning mo na ito na kailangan mag-ingat ka para hindi ka na ulit masaktan. Itong Three of Pentacles naman, marami kang pinaplano na para magkaroon ng improvement yung buhay mo, lalo na sa career, negosyo at saka financial. Pangalawang card mo na ito na willing ka na magkaroon ng iba't ibang idea mula sa kaibigan, sa katrabaho or sa person. Malaking tulong yung may teamwork sa anumang sitwasyon para magpapatuloy yung tagumpay. Ito yung next zodiac, Cancer, Virgo, at ang last ay Capricorn. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.